Samantala, kilala ang Davao de Oro sa kanilang mga magagandang beach resort. Ngunit dahil sa polusyon sa tubig, dala ng mga basurang palutang-lutang sa kanilang mga dalampasigan, malaking epekto nito sa kanilang turismo. Kaya naman, laking pasasalamat ng lokal at pamahalaan ng Pantukan Davao de Oro sa isinagawang Coastal Cleanliness Drive at mangrove tree planting na inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa kanilang lugar dahil nagkaroon sila ng katuwang sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kanilang mga baybayin. Naritong balita ni Precious Alvarez. Maliban sa pagtatanim ng mga punong kahoy sa mga nakakalbong kagubatan, isa rin sa mitiin ni Pastor Apollo C. Kibuloy na mapanatili ang kalinisan sa ating kapaligiran at maging sa ating karagatan upang masagip ito mula sa pagkasira. Kaya nga dito sa Arafol Beach sa Pantukan Davao de Oro, nagtanim ng daan-daang propagules ng mangrove ang mga voluntaryo ng Sunshine Philippines Movement, kasama ang iba't ibang pribado at pampublikong ahensya ng gobyerno. Malaking tulong ang pagtatanim ng mangroves upang mas mapatatag ang mga baybayin at maiwasan ang malawakang pagbaha na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga residente na nakatira dito. Actually, yung mangrove natin, protection yan sa ating karagatan po, ma'am. Yeah, at the same time, yung makaano din sa environment natin, protection din, no? Na yung, alam mo na natin ngayon nga, iba na tayo yung climate change ngayon, di ba? Kaya binabawal ng DNR na pagputol sa mga mangrove kasi delikado yan pagdating ng panahon. Samantala suot ang guantes at kanya-kanyang bitbit na mga sako at iba pang cleaning materials. Sabay-sabay na naglinis sa baybaying dagat ng Barangay Kingking, Pantukan, Davao de Oro ang daang-daang mga voluntaryo sa pangunguna ng Sunshine Philippines Movement. Iyan ang mga eksena sa isinagawang coastal cleanup bilang pakikiisa sa nationwide cleanliness drive na inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa pamamagitan ng SPM na may layuning ipanumbalik ang kalinisan at maprotektahan ang karagatan mula sa polusyon at pagkasira nito. Importante ang kalinisan kay kung limpyo ang atong environment, ang atong kapaligiran, limpyo po atong huna-huna, clear mind. Kay, siyempre, hanay man ang tanan. Kasagaran makita nimo sa dagat karon nga padakalang og labay og mga plastic. Kanang mga plastic manggod na, kanang makaon na sa mga isda. Nya, dili man na matunaw sa ilahang mga tiyan. So, mga matay ra sila pod. Kaya naman, laking pasasalamat ang mga residente at lokal na pamahalaan ng Pantukan dahil pinagbuklod ng inisyatibong ito ang bawat mamamayan na may malasakit sa kalikasan tungo sa kalinisan ng baybayin ng kanilang bayan. Pasalamat po ako, no, sa mga tao na nag-volunteers na participate nitong labi na gyud kay Pastor Kibuloy, no, na nag-initiate sa iyang mga anang grupo diri sa Pantukan. Dili ni basta-basta nga kuno activity, no. So in behalf sa atong local chief executive Mayor Jong Sinisa, pasalamat mi sa kay Pastor Kibuloy, labi na gyud sa mga membro sa ni Pastor, no, nga naagid mo kanunay nga naga-suporta dili lang sa Pantukan siguro ning activity nationwide niya. Ang mga high school student ng Pantukan National High School ay lumahok din sa makakalikasang aktibidad dahil bahagi rin umano ng advokasya ng kanilang organisasyon ang pangalagaan ang inang kalikasan. I always believe that hindi po natin magagawa ang lahat kung hindi po tayo magtutulungan. That is why mahalaga ang bawat isa upang magtulungan para sa magandang kinabukasan. And this kind of activity, it holds so much power and a profound impact for us all para din po matulungan ang bawat isa at ang ating kalikasan po. Sa community development organization, we always promote po kasi sa environmental. So as a peace advocate po, if we want to have a peaceful community, we should have a healthier environment po. Sa katunayan, si Francis ay isang Muslim at naniniwala na ang pagtulong sa kalikasan at komunidad ay hindi nakabatay sa pananampalataya. Actually po, I believe that it doesn't matter kung ano pong relihiyon ang nagkandak nito. I am a Muslim. Yes po. So I am a Muslim. So there's a lot of question nga, ngano maki-cooperate ta, ngano ma-appeal ta dira sa ilaha. Kay lahi man sa relihiyon, dili man same sa ako na Muslim po. Saya Catholic. We have differences, different religion po, but I believe in
helping the community po. It doesn't matter what religion you have, as long as you can influence and inspire others po to help our community, our environment, then go for it. Katuwang din ng Sunshine Philippines Movement ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na may layong magkapit-bisig upang tulungan ang komunidad at magbigay inspirasyon na mapanatili ang kalinisan ng kanilang lugar. Malaki talaga siyang tulong kasi naging role model tayo sa mga tao. Makikita nila na nagagawa ng agency na galing PNP, galing Menro, or galing man BFP, Army, naglilinis ng kapaligiran nila, parang magbibigay sa kanila ng view na makita nila na sila nga naglilinis na nasa posisyon na ano pa kami. Kasi yung dagat, sa kalikasan yan. Hindi dapat pinagtatapunan ng mga basura. Lilinisan natin yan kasi yan din nabubuhay yung ibang mga kababayan natin na mangingisda. Paano na lang kung wala na madumi, wala nang isda, wala nang makuha ng pagkabuhayan. Sa kabila ng pagod na bakas sa mga mukha ng mga voluntaryo, hindi matatawaran ang ginhawang hatid ng kanilang sama-samang pagsusumikap. Ang kanilang pagkakaisa ay nagbunga ng mas malinis at maayos na kapaligiran. Isang patunay na ang pagkilos ng bawat isa ay may malaking ambag sa ikabubuti ng komunidad. Para limpyo tanahon, limpyo makita nato ang palibot sa dagat. Dapat sa dagat kay naarabagin sa diri no, labi na mangisda, bukaw po no, nalaay kay tanahon. Maya gid nang limpyo. Pre ani ron daghang kayo mo di limpyo jud kayo. Sa huli, saludo ang mga voluntaryo kay Pastor Apollo C. Kibuloy dahil pinagbuklod niya ang bawat voluntaryong may pag-ibig sa kalikasan at dahil dito, naging bahagi sila ng pagkakaisa at sama-samang pagkilos tungo sa maayos na pamayanan at malinis na kapaligiran. Our message to Pastor Kibuloy is that we thank you for holding this event and activity dahil hindi lamang po nag-gather natin lahat ang mga tao para sa isang maganda aktibidades para sa ating kalikasan. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin bilang isang voluntaryo. Masasabi ko kay Pastor Sir na napakalaking magandang halimbawa yung ipinagawa niya sa mga tao na gano'n, mga activity na gano'n, paglilinis ng kasi para sa kapaligiran yun para sa ating kalikasan. Tante talaga yun, Sir. Maraming salamat talaga. Para sa amin PNP na masaya na din kasi nga hindi na papasok sa personal yung issue kasi nga kahit kay Pastor Apollo Kibuloy, willing pa rin kami tumulong as long as para sa komunidad. Patuloy po natin itong pagtulong na ganitong klaseng activity kasi po hindi lang sa mga tao nakakatulong pati na rin sa kalikasan. Sana pagpatuloy ng mga taong klaseng itong activity para makita ng ibang tao na united pa rin tayo kahit sa nakaraang issue kay Pastor. Pastor Apollo C. Kibuloy, sir, laban lang, no? Nandiyan naman yung Panginoon natin, walang imposible. Kung nasa tama tayo, sigurado akong walang imposible. Lalabas talaga yung katotohanan. Salamat sa paglimpyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Precious Alvarez, SMNI News.